maliliit, meron tayong mga bulaklak, meron tayong pang November. Ang kagandahan mga katribya po pagka meron tayong sabog ng abono, continuous po ang pamumulaklak at pagbubunga ng inyong kalamansi. Pero pagka wala kayong sinabog na abono sa inyo pong kalamansi, siyempre wala po tayong aasahan na marami pong magiging bunga ng inyong kalamansi. Kaya depende rin po yan doon sa pataba na inyo pong gagamitin. Minsan merong pataba, sa halip na maglabas po ng maraming bulaklak, dahon ang lumabas. Kaya pagka nagdahon po ang inyong kalamansi, sa halip na bulaklak, panibago uli ang inyong paglalagay ng synthetic. Nako po, another uling konsumisyon dahil sa gastos at saka sa mahal po ng ating mga abono. Kaya yun pong atin mga katribya, como kasi organic po yung ating ginagamit na, kaya continuous na ang paglalabas po ng Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Kumusta na po kayong lahat? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon pong umaga ay balik po ulit tayo sa ating pong kalamansian para po sa ating paglilinis at pag-aalis po ng ating baging. Nakakatuwa dahil una-una po malalaki na po muli yung ating pong mga bunga. Kaya lang siyempre ang kalamansi natin pagka po tagulan, hindi po nawawala po yung tinatawag natin na bulutong. Yan. Pag po mga katribya po nag-uulan, ganyan po yung isa sa nating mapapansin sa ating pong kalamansi. Dahil hindi po tayo nag-i-spray, kaya lumalabas po yung kanyang tunay na kulay. Yung kanyang tunay na balat. Kasi alam niyo mga katribya, ang kanyang tunay na balat ay meron pong bulutong. Kagaya po halimbawa ng ganyan. Yan. Pero pagka po tag-araw mga katribya, ang kalamansi, kumikinis po ang balat dahil doon po sa ating nai-spray na foliar, pati na rin po yung ating insecticide. Kaya lang syempre, kung ngayon po ay nag-uulan, di na po tayo nag-i-spray. At kung hindi po tayo nag-i-spray, yung pong bulutong ng kalamansi ay nandyan na po siya sa kanya pong balat. Kaya doon po sa mga katribya natin nagtatanong, bakit po ang kalamansi kapag po tag-ulan, naglalabasan po ang mga bulutong? Kasi una-una, hindi po tayo nag-insecticide, hindi po tayo madalas gumagamit po ng foliar. Kaya ang tendency, ang balat po ng ating kalamansi ay gumaspang. Pero kung tayo mga katribya po ay nag-i-spray ng ating insecticide sa tag-araw, makikinis ang balat po ng ating mga kalamansi. Kumbaga ito, kasi panahon po ng kalamansi, marami po mga bunga, siyempre, pati rin po yung bulutong din, marami. Pero ngayon, ang pinag-uusapan mga katribya, hindi naman dahil doon sa bulutong ng kalamansi. Ang importante, meron kang pitasin, meron kang mapipiga, at saka maganda ang size ng kalamansi mo, pasok po yan sa bayan. Kahit yan po ay meron pang bulutong. Bakit? Pagtsatsagaan po yan, lalo mahal po ang kalamansi at nagkakaubusan. Kaya marami po ngayon mga katribya, naaagad na ang mga bunga dahil kokonti po ang mga malalaki. Ang marami ngayon, yung mga ganitong gaholen. Siyempre, bago magkatapusan yan, pwede na pong mapitas. Ayan, meron na tayo ilang mga malalaki na mga bunga, mga katribya. Yan, pakita lang po namin sa inyo. Marami rin po tayo mga pang October. Yan, yung October natin na ito na mga gamais, gasaresa, may mga buko pang maliliit, meron tayong mga bulaklak, meron tayong pang November. Ang kagandahan mga katribya po pagka meron tayong sabog ng abono, continuous po ang pamumulaklak at pagbubunga ng inyong kalamansi. Pero pagka wala kayong sinabog na abono sa inyo pong kalamansi, siyempre wala po tayong aasahan na marami pong magiging bunga ng inyong kalamansi. Kaya depende rin po yan doon sa pataba na inyo pong gagamitin. Minsan merong pataba, sa halip na maglabas po ng maraming bulaklak, dahon ang lumabas.
Pagka nagdahon po ang inyong kalamansi, sa halip na bulaklak, panibago uli ang inyong paglalagay ng synthetic. Nako po, another uling konsumisyon dahil sa gastos at saka sa mahal po ng ating mga abono. Kaya yun pong atin mga katribya, como kasi organic po yung ating ginagamit na, ay continuous na ang paglalabas po ng ating bulaklak, pati na rin po ng ating bunga. Ang kalamansi mga katribya, hanggat meron po siyang espasyo na ilalabas, sisiwangan ng bunga at bulaklak, ilalabas niya yan. Ngayon, pag puno na ng bunga ang inyo pong kalamansi, madalang na po ang lalabas ang bulaklak po niya tsaka bunga. Kagaya niya sunod-sunod oh. Marami tayo mga gaholin, meron tayong halawin, kaya makakahalaw ulit tayo rito. Kung panggastos-gastos lang sa ating pong kalamansi, sa ating pitasin, makakakuha tayo. Ayan. Mayroon rin po tayong palakihin. Mas marami po itong ating pong palakihin, mga katribya. Habang yan po ay lumilintog, bumibigat po yan sa timbang. At kung yan ay bumibigat, ayan, lumalaki naman po niya yung kanyang kansunod. Pati po yung ating sanga, ayan, humuhutok na. O gaya nito, humutok na itong ating sanga mga katribya, dahil doon sa bunga, sa buko, kailangan na po natin siyang tukuran or talian. Maliliit pa lang po yung kanyang bunga ay humuhutok na siya. Ayan. Kaya sipagan po natin ang ating pong pag-aalaga mga katribya. Yun po yung ating organic pa natin inilagay. Unti-unti po niyang inire-release yung ating pataba. Ito pong organic mga katribya, katangian nito, bagamat matagal po ang ating gusar, pero mas maganda para maging regular po ang inyo pong pagbubunga, monthly na inyo pong paglalagay, ay continuous po ang pagbubunga nito. Kasi interest po na dumadami po ang organic po sa ilalim ng inyo pong kalamansi, lalong bumibilis po ang recovery ng inyong lupa, dahil nga po sa mga synthetic po nating mga inailalagay, kaya ang lupa umaasim. Kaya minsan pag hindi po kinain ng pataba ninyo o yung kalamansi ang pataba ninyo, ang nagiging resulta, dumidilaw ang kalamansi dahil nagiging acidic na siya. Yung naman pong ating organic, kakaiba naman, nananatili po yung kanyang pagiging berde, kanyang pananariwa, at pati po ang kanyang bunga, ayan, ay nagiging maganda. Hindi po siya nagiging palagas. Marami kasi nalulugas po ang bunga, pero itong ating organic, nakakapagpakapit po siya ng bunga. Kaya nakamenos tayo rito ng ating pong pag-i-spray ng ating foliar mga katribya, dahil di na po tayo nag-spray ng foliar mula po nung tayo nakagamit po ng ating organic. Mag-spray man tayo, madalang lang, pero susunod kailangan din pero rin tayong regular po na i-spray rin na ating pong foliar para lalo pong gumanda ang ating pong kalamansi. Ito, yan, ito yung ating inaalis na palagi, itong ating baging sa kalamansi, dahil sa gabal yan sa ating kalamansian. Kaya kailangan natin tanggalin para hindi mainis ang kalamansi natin sa ganyang bagay. Ayan, dami pong mga bukong mga maliliit bunga na po yan ng ating isinabog na pataba. Parang isinabog mo yung bunga sa kanyang kalamansi sa mga bukong maliliit, kaya di ka maiinip. Yung mga gamais po na yan, magiging gaholi na sa susunod yan, o gasaresa. Ayan, nakapal po sa dulo. Kaya kung papaano mga katribya,
pamulaklaki ng kalamansi, simple lang. Gamitan po ninyo po mga katribya po ng ating organic fertilizer. Ngayon kung halimbawa wala pang available po sa inyo nung pong ating organic fertilizer, ayan, pwede makakatulong yan yung 2100, yung sulfate pa, pwede po yan dahil nitrogen. Yan lang, depende rin po sa klase ng inyong lupa. Minsan merong lupa hindi po applicable ang 2100, hahanap po kayo ng mahihiyang. Sa akin po kasi hiyang na po dito yung ating organic na ginagamit, kaya di na po tayo nagbabago-bago pa ng pataba. Kumbaga ito na yung gusto niya, ayun na yung ating magiging stay. Tayo wala na po tayong inihalo dito na sulfate, kundi bagkus pure organic na ang ating nilalagay sa ating kalamansi. Ay, ang ganda naman po mga katribya po ng epekto ayan no, mga buo ang bunga niya. Hindi na rin po tayo nag-i-spray ng insecticide, although talagang hindi po pang spray ngayon dahil nag-uulan, naalagaan na po siya ng ulan. Pero hindi kagaya dati nung tayo gumagamit ng synthetic, madalas tayo nag-i-spray ng ating kalamansi. Hindi naman natin sinasabi mga katribya na hindi na kayo mag-i-spray pagka po kayo gumamit ng organic. Hindi. Obligado pa rin tayo mag-spray para at least pambulabog sa mga insekto. Dahil nandiyan lang naman ang mga insekto. Nananahimik siya pagka po patag-ulan. Pagka panahon naman po uli ng tag-araw, saka po sila uli babalik. Ayan no. Akala mo sinabog po siya na bato. Yung bunga ng ating kalamansi na mga maliliit. Lahat po ng dulo ay meron. Isang kapa. Kaya pagkatapos natin nung gaholin, may next batch po tayo ng ating pong kalamansi na mapipitas. Ay nako, napakaganda po na mag-farming. Sisipagin ka mag-farm pagka mga katribya ang inyong inaalagaan ay maraming bunga, maraming mga maliliit. Ayan. Mayroon tayo mga pang October, meron tayong pang November, meron tayong ngayong pang Agosto, pang katapusan. Meron rin siyempre pang September. Ang September, yun na po yung panahon niya ng ating kalamansi. Matapat halimbawa doon sa maganda presyo, swerte. Matapat din po sa mababa presyo, pwede pa rin dahil wala tayong maraming ginastos. Kumpara mo doon sa talagang tag-araw na tayo ay nag-spray, gumugol tayo ng mga pang insecticide, herbicide, etc. Pero dahil diyan, meron naman pala tayo mahahalaw. Meron tayo po mapupulot na bunga. Tsaga-tsaga lang mga ka-farmers. Shoutout natin ang ating mga katribya sa iba't iba pong panig ng mundo na nakatune o nakakapanood ng ating pong vlog. Ito yung natuluyan na dahil po doon sa ating nasiklat ang ating sanga. Ayan o, nabali o. Patuloy na natin tuluyan para tubuan uli ng panibago. Ito pa yung isa. Hintay-hintayin natin mga katribyang gumanda po ang panahon para po sa ating pag-a-apply naman ng ating herbicide. Ayan, ang kadami pong bunga. Nakakatuwa. Meron pala tayo mahahalaw. Wow. Pag gusto po natin gumawa ng pera, pipitas lang tayo sa ating pong bangko.
Ito na kasi mga katibya po yung pinakabangko natin, kalamansi. Habang maliit pa bunga, maliit pa bangko natin. Pagka lumalaki bunga ng kalamansi, lumalaki na bangko natin. Lalo na pagka marami po ang inyong pitasin. Kumbaga sa kawan, para ka nag-iipon, nagsisavings. Eka nga, pag withdraw mo na ang iyong bangko, pipitasin na po natin. Pero kung ayaw mo pa ng presyo, kumbaga sa dollar, pinatataas mo yung presyo ng dollar, pwede po siyang impili o impidihin. Kung magkano nagustuhan mo na yung palitan ng dollar, tsaka mo siya ipapalit. Parang kalamansi, pag nagustuhan mo na ang presyo at malalaki na po ang bunga mo, pwede mo na siyang pitasin. Yan ang kagandahan ng ating kalamansi. Pwede siyang maghintay, nakakapaghintay siya. Lalo na halimbawa at maganda ang bunga niya, malalaki, saktong sakto, bagay na bagay kung meron kang pinag-aaral na anak, kakatsyempo ka. Pero pag halimbawa yun na nga, gulay, tapos nabaha ang gulay natin, yari. Yun ang isa sa problema ng mga magsasaka. Pag nabaha ang gulay mo, nabaha ang palay natin, sira muli yung ating paghihintay. Tapos yung puhunan mo, ubos na rin dahil nagastos mo na sa una. Hindi gaya sa kalamansi, kahit na bumaha or bumagyo, okay pa rin kasi nandiyan pa yung kalamansi natin. Nakakatripya. Kaya ngayon tag-ulan, wala po tayong problema sa pagpapabunga. Marami bunga ang kalamansi. Hindi lang natin alam kung magkano magiging presyo nito pagka atin na po siyang mapipitas. Ang dami natin pang October, tsaka yung November naman natin to, yung mga maliliit na mga bulaklak. Pero yung October natin, pwede na natin paabutin ng November. Depende po yan doon sa magiging presyo. Pagka po maganda ang presyo ng October, mapipitas siya. Pero pagka mababa ang presyo ng October, pwede mo siyang hintayin hanggang pang November. Yan. Linis-linis pag may time. Bukuhan tayo. Tanggal ng baging. Yan. Mas maganda na ito mga katribya, na tayo naglilinis, gahawa ng ating kalamansian. Kasi meron tayong exercise. Mga kapan, dahil mga maliliit na mga buko. Madali lang tanggalin ang baging pagka manual natin aalisin. Kailangan yan tanggal ang ilalim dahil tutubo uli ito kung hindi natin napatay ang ilalim. Meron tayong kalamanda rin may nakasingit na kalamanda rin. Yun, ito. Agaril lang po ninyo mga katribya. Ang ating kalamanda rin ay
malakas kumain ng abono. Taba pa niya, oh. Okay, marami na tayo mga langgam. Grabe, dahil may mga maliliit na mga buko. Bunga na yan ng ating pagkalagay ng abono. Yung maliliit na buko na yan, yan yung ating pansingit. Dahil kokonti ang meron yan. Actually, kahit nga po yung mga gaholin hindi masyado marami yan. Dahil maraming mga nasaktan itong El Nino na nakaraan. Hanggang ngayon ang kalamansi ay recover pa rin. Under recovery. Okay. Meron itong isang nakasingit. Oh, yan, malakas kumain ng patabaya. Ito pa. Kitang kita. Huli. Magaling. Agapan lang natin ng putol. After kasi nyan tutubo uli yan. O, yan uli yung ating babantayan. Igigilid natin ito para hindi tayo mabiktima. Tayo rin kasi makakatapak niya. Kaya isi-save natin yung ating mga napuputol ito sa gilid. Bayabas. Bunga pa pala yung bayabas. Malaki pa bunga. Kailangan natin ng vitamin C. Bukod doon sa kalamansi, ang bayabas ay isa rin sa pinakamalakas sa vitamin C. Bayabas. Sarap. Sige, patibya. Uwi na tayo. God bless po sa inyo lahat. Bye bye.